Magandang araw mga Kamaster, please like, share and subscribe sa ating munting channel. Enjoy sa pakikinig. 1 plus 1 equals 11 ha 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 clap 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 aguruy. Kabanata 10:21 Ang prinsipyo ng Scarlet Young Sword. Talagang namangha si Jian Wushuang. Pinag-aralan niya ng husto ang makapangyarihang Young Sword Principle na nakuha niya mula kay Dao Yuanqi. Mula sa pagtuturo ni Dao Yuanzi, nabuo niya ang mas magandang bahagi ng Sword Principle at halos nagtagumpay sa pagkumpleto nito. Siya ay natigilan sa huling hakbang, gayunpaman, ang malakas na hampas ni Dao Master ay nagbigay lamang sa kanya ng inspirasyon. Kailangan ko siyang hikayati na ilabas ang kanyang mga pag-atake. Kung mas maraming mga diskarte ang nakikita ko, mas mauunawaan ko. Naikuyom ni Jian Wushuang ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Gu King! Ipaubaya mo sa akin." Walang batayan ang kanyang kakayahan, ngunit isang segundo lang ang kailangan ko para pagalingin ka. Seryosong sabi ni Gu King. Bilang isang plenilon centipede, pinagkadalubhasaan ni Gu King ang kasanayan sa pagpapagaling. Dahil sa kanyang sariling mahusay na defensive power at sa mga kakayahan ni Gu King sa pagpapagaling kaya naniwala si Jian Wushuang na siya ay hindi magagapi. Labanan. Ang mga mata ni Jian Wushuang ay kumislap ng panibagong espiritu, at sa isang dagandong, siya ay sumugod patungo sa Dao Master. Humph! Ang Dao Master ay determinadong tinitigan ang kanyang umaatake. Ang ikalawang round ng labanan ay mas mabangis. Ang Dao Master Dreamless ay mas mabilis at mas mabangis, at si Jian Wushuang ay pilit na pinipigilan ang mga malupit na suntok ng paulit-ulit. Ultimate Dragon Killing. Sinaktan muli ng Dao Master si Jian Wushuang, at ang huli ay napabalikwas. Sa ilang sandali, gayunpaman, muling lumapit sa kanya si Jian Wushuang. Muli, pinukaw ni Jian Wushuang ang Dao Master, anuman ang kanyang sariling mga pinsala. Mamatay. Ultimate Dragon Killing. Inilagay ni Dao Master Dreamless ang kanyang buong lakas sa likod ng kanyang mas malakas na maniobra. Paulit-ulit niyang sinaktan si Jian Wushuang. Kung ibang tao ang kalaban niya, namatay na sila sa lugar. Gayunpaman, pagkatapos na masugatan ng maraming beses, si Jian Wushuang ay patuloy na bumalik, gaya ng dati. Ito ay maaaring makatwiran kung ang Dao Master ay tumama lamang ng isang beses o dalawang beses, ngunit ang kanyang kalaban ay natama ng hindi bababa sa 10 beses at puno pa rin ng lakas. Paano ito posible? Paano siya hindi nasaktan? Nagulat si Dao Master Dreamless. Natigilan din ang mga tao. Nabigo silang lahat na maramdaman si Gu King sa loob ni Jian Wushuang, gumagaling kaagad sa kanya sa tuwing may dumarating na suntok at nagpapanatili sa kanyang lakas at tibay. Wala nang ibang paraan, kailangan kong gamitin ang aking sekretong sandata. May layunin ang mga mata ni Dao Master Dreamless. Naglabas siya ng bote ng jade at lumunok ng isang patak ng essence blood. Kaagad, ang kanyang aura ay sumiklab, at ang kanyang mga mag-aaral ay nagsunog ng isang maapoy na pula. Habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Jian Wushuang, itinaas niya ang kanyang sibat para umatake. Golden Dragon Drill. Sa isang malakas na sigaw, pinilipat ni Dao Master Dreamless ang kanyang palso at inihagis ang kanyang sibat sa isang kakaibang maniobra. Nabasag agad ang kalapit na void. Mula sa wala, lumitaw ang isang higanteng black hole, at sa gitna nito ay isang gintong puyo ng tubig. Mula sa kailaliman ng puyo ng tubig, ang mahabang sibat ay inilunsad sa Wushuang sa anyo ng isang dragon. Nayanig ang lupa. Ang karamihan ay tumitig sa gintong dragon sa walang katulad na pagtataka. So at this, namangha din si Jian. Ang dakilang kapangyarihan ng isang Celestial Master.
Sa isang patak lang ng Essence Blood, nagawa ni Dao Master Dreamless ang kanyang paglipat sa antas ng isang Celestial Master. Ang suntok ay nagpadala ng panginginig sa lupa. Ang welga ay nagpagulong-gulong sa karamihan. Natigilan si Jian Wushuang nang makita ang dragon. Ay ang maniobra na ito. Pinuno ng pag-atake ang paningin ni Jian Wushuang. Ito ay isang nakakaparalisa at nangingibabaw na suntok. Habang ang sibat ay mabilis na lumalapit sa kanya, ang sikreto ng ikatlong prinsipyo ng espada ay bumungad kay Jian Wushuang. Ito na kaya ang sagot. Sa wakas ay naintindihan na niya ang kanyang dilema. Si Jian Wushuang ay estetik. Saktong umabot ang sibat sa kanyang dibdib, gumanti siya ng suntok. Ang welga ni Jian Wushuang ay kasing agresibo, at marahil ay mas malupit pa. Bumuhos ang lahat ng lakas niya sa suntok. Bam! Nayanig ang lupa sa nakakatalam na tunog. Shoo! Si Jian Wushuang ay napilitang paatros na parang umaagos na liwanag. Nang sa wakas ay matagpuan niya ang kanyang kinatatayuan, naramdaman ni Jian Wushuang ang isang matamis na lasa na umakyat sa kanyang bibig at dumura ng dugo. Palibhas ay nauubusan na ng kulay, bakas pa rin sa kanyang mukha ang isang mausisa na ekspresyon. Sa kabilang panig, nakatayo sa void, si Dao Master Dreamless ay mapatla din. Hindi naging madali para sa kanya na pakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake. May pagtataka sa kanyang mga mata, tumingin siya kay Jian Wushuang. Ikaw, nasira mo. Mabagal siyang nagsalita. Nang marinig ito, napangiti si Jian Wushuang at pinunasan ang dugo sa kanyang bibig, sinabing, hindi ko magagawa ang aking ikatlong sword principle ng napakabilis kung hindi dahil sa iyo. Salamat. Sa katunayan, kung wala ang inspirasyon ng mabangis na pag-atake ni Dao Master Dreamless at mahusay na mga kasanayan sa spear, hindi magtagumpay si Jian Wushuang sa pag-imbento ng sarili niyang ikatlong sword principle sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng matinding labanan, siya ay naliwanagan. Ang sikreto ng las bumungad sa kanya ang hakbang, at ang ikatlong prinsipyo ng espada sa wakas ay nahayag ang sarili nito. Nakatitig sa Blood Mountain Sword sa kanyang kamay, bumulong si Jian Wushuang. Ang pangatlo ko ay ang legacy ni Dao Yuanzi. Ito ay yang, mabangis, at napakalaki. Ito ay puno ng kapangyarihan. Ito ang magiging Scarlet Yang Sword Principle. Pagkatapos ng Coalescent Sword Principle at Aurora Sword Principle, sa wakas ay nabuo ni Jian Wushuang ang kanyang pangatlo, ang Scarlet Yang Sword Principle. Bilang pinakamatibay na prinsipyo ng sword, nakamit nito ang universe level sa paglikha nito, Kabanata 1022, walang makatakas. Ginamit ko na ang best hit ko, pero hindi pa rin kita natatalo. Sa halip, nagkaroon ka ng tagumpay. Ngayong mas malakas ka na, wala na akong kakayahang patayin ka, sabi ni Dao Master Dreamless habang binawi niya ang kanyang mahabang sibat, nagbitiw. Si Jian Wushuang ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Sa paglikha ng ikatlong sword principle, na nasa universe level, lubos niyang pinalakas ang kanyang sarili sa offensive power. Siya ay halos walang kapantay sa husay. Ngayon, hindi na siya mapipigilan ni Dao Master Dreamless, lalo pa siyang patayin. Jian Wushuang. Naghagis ng token si Dao Master Dreamless sa kanyang direksyon. Kahit nag-aalangan, inabot niya ang token sa kanyang mga kamay. Sa sandaling hinawakan nito ang kanyang kamay, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Jian Wushuang, kami, ang Samsara Temple, alam na 20 taon na ang nakakaraan, unang inatake ka ni Jinyu, at pinatay mo lang siya bilang depensa. Hindi mo sinasadyang pukawin kami. Hindi gumalaw ang bibig ni Dao Master Dreamless habang ipinadala ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng token.
Malinaw na gusto niya ng pribadong pakikipag-usap kay Jian Wushuang. Upang maging ganap na malinaw, hindi ako dumating na may intensyon na patayin ka. Gusto lang naming turuan ka ng leksyon simula nang pumatay ka ng isang deacon na nakadamit ng ginto. Hindi ka namin basta-basta hahayaan. Hindi ka namin gustong patayin dahil malaki ang potensyal mo. Baka pwede kang sumali sa Green Fire Palace at magsilbi bilang sundalo namin. Hindi namin papatayin ang isang prodigy na tulad mo maliban kung talagang kinakailangan. Noong sinabi kong gusto kitang patayin sa mismong lugar, sinusubukan lang kitang hikayatin na gamitin ang buong lakas mo. Patawarin mo ako kung naging bastos ako. Taos puso ang tunog ni Dao Master Dreamless. Ang utos na natanggap niya ay para lang turuan si Jian Wushuang ng leksyon, hindi para patayin siya. Alam ng Samsara Temple ang tungkol sa napakalaking defensive power ni Jian Wushuang, kaya kung talagang gusto nila siyang patayin, nagpadala sana sila ng Celestial Master sa halip na ang Dao Master. Kahit si Dao Master Dreamless ay hindi inaasahan na pagkatapos gamitin ang kanyang buong lakas ay mabibigo siya sa pagkamot kay Jian Wushuang. Sa kabaligtaran, siya ang nag-udyok sa pagkatuklas ni Jian Wushuang sa kanyang ikatlong sword principle. Ngayong si Jian Wushuang ay nakakuha ng napakalaking kapangyarihan, walang saysay na magpatuloy sa pakikipaglaban, kaya nilinaw niya ang kanyang mga intensyon at humingi ng tawad kay Jian Wushuang. Nagulat si Jian Wushuang sa sinabi ng Dao Master. Naniniwala siya na gusto siyang patayin ng Samsara Temple, ngunit malayo ito sa katotohanan. Gusto lang ba talaga siyang turuan ng Samsara Temple bilang parusa? Ang Green Fire Palace. Nagtataka si Jian Wushuang. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Sa panahon na ang maharlikang palasyo ng Tang ng Silangan ay kinubkob ng tatlong malalaking bansa, halos patayin ng Tang Emperor ang isa pang pinuno, gayunpaman dahil ang pinuno ay mula sa Green Fire Palace, kailangan siyang iligtas ng Tang Emperor. Sa pangalawang pagkakataon, nabigo si Jian Wushuang na matuklasan kung ano ang Green Fire Palace. Pinipigilan ng kanyang pagkamausisa, pinigilan ni Jian Wushuang na magtanong tungkol sa palasyo. Dao Master, dahil wala kang balak na patayin ako, kung gayon ang Black Python Clan. Nagpadala si Jian Wushuang ng mensahe sa pamamagitan ng token. Hindi kami nakikialam sa negosyo ng Black Python Clan, kaya maaari mong gawin ang gusto mo, sabi ni Dao Master Dreamless. Salamat sa iyong pahintulot. Si Jian Wushuang ay nagpakawala ng isang ngiti na kasing talim ng dulo ng kanyang talim. Ang karamihan ng tao ay hindi marinig ang isang salita ng kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng token. Gayunpaman, ang labanan na kanilang nasaksihan ay nasa unahan pa rin ng kanilang mga iniisip. Paano ito posible? Nagsagawa ng strike si Dao Master Dreamless sa Celestial Master level. Paano niya nabigo na patayin si Jian Wushuang? At paano nadiskubre ni Jian Wushuang ang kanyang sword principle sa halip? Anong nangyari? Nataranto lahat sina Dian, Mo Lin, at marami pang eksperto mula sa Black Python Clan. Si Dian ay nanginginig. Bago ang labanang ito, kaya na siya ni Jian Wushuang sa mga tuntunin ng lakas ng labanan. Ngunit ngayon, pagkatapos na matagumpay na may sigawa ni Jian Wushuang ang kanyang ikatlong sword principle, madali niya itong mapapatay. Mo Lin, tayo na. Bulong ni Dian. Nag-aatubili si Mo Lin na mawala ang pagkakataong ito, ngunit kailangan niyang umalis. Dahil hindi na nila nagawang patayin si Jian Wushuang, ang tanging pagpipilian ay umalis kasama ang natitirang Black Python Clan. Maliban sa pagtalikod nila, may narinig silang boses na tumatawag. Talagang ginawa mo ang iyong sarili sa bahay hindi ba?
Ang malamig na boses ni Jian Wushuang ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Si Dian, Moulin, at iba pang eksperto sa Black Python Clan ay tumigil lahat sa kanilang landas at lumingon para galangin si Jian Wushuang. Jian Wushuang, aalis na kami. Ano ang gusto mong buuin kami? Gusto mo bang manatili tayo magpakailanman? Galit na tanong ni Dian kay Jian Wushuang. Oo, sa katunayan, ginagawa ko. Tahimik na ngumiti si Jian Wushuang. Kawili-wili. Ngumuso si Dian. I'd comment that since you've broken through, you are now more capable than me. Pero ano, mabilis ako. Madali kitang malampasan. Kung gusto mo akong manatili magpakailanman, gawin mo ako. Panunuya ni Dian. Parehong alam nila ni Moulin na hindi nila mapapantayan si Jian Wushuang sa mga tuntunin ng brute force. Gayunpaman, pareho silang naniniwala na madali nilang malalampasan siya. Tama ka, Dian. Sa normal na mga pangyayari, hindi kita malalampasan. Pero tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Ang tindi ng boses ni Jian Wushuang ay nagpadala ng panginginig sa mga nakikinig. Sa sarili niyang mga salita, lihim niyang inutusan ang kanyang slaughter body. Walang nakatuklas na ang kanyang slaughter body ay nag-set up ng dragon trapong spell formation ng palihim. Ang spell formation ay kumpleto at naghihintay sa kanyang senyales. Sa kanyang senyales, ang kanyang slaughter body ay nag-activate ng spell formation ng sabay-sabay. Bigla na lang, isang transparent na kalasag ang nagtagpi-tagpi upang takpan ang kalapit na void sa kabuuan nito. Si Jian Wushuang, Dian, Moulin, at ang iba pang mga eksperto ay lahat ay nakulong. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni Jian Wushuang ay nagsasalita ng kamatayan. Walang takas para sa sinuman ngayon. Kabanata 10:23, patayin silang lahat. Walang takas para sa sinuman ngayon. Inilabas ni Jian Wushuang ang pangungusap ng may pamatay na tono, at tumakbo palabas na parang multo. Nako hindi. Ito ba ay isang bitag? Nakulong tayo. Nang makita ang mga enchanted wall na tumataas sa kanilang paligid, lahat ng Black Python clansmen ay natigilan, lalo na sina Dian at Moulin. Hindi sila hanggal, alam nila na ang enchantment ay isang bitag. Ngunit wala saan, ang liwanag ng isang malakas na espada ay tumama patungo sa Black Python clansmen. Mag-ingat ka, sigaw ni Dian. Sa tamang panahon, naramdaman ng mga angkan ang pag-atake at umatras. Ngunit nang lumingon sila, bakit ang bagal ko? Anong nangyari sa akin? Sa kanilang pagtataka, natuklasan nilang lahat na hindi na sila makagalaw sa normal na bilis at hindi makaiwas sa suntok ng espada. Para silang ikan-adina. Nang walang paghinto, isang malakas na pag-atake ng kamalayan ang dumapos sa kanila. Sa loob ng enchantment, ang lahat ng mga eksperto sa Black Python Clan ay nagyelo na parang bato. Nakatingin lang sila habang tinatamaan sila ng espada ni Jian Wushuang. Swish! Ang walang pagsisisi na talam ay nahati sa kanilang mga katawan sa isang iglap. Noong nakagawa pa lang siya ng dalawang sword principles, nagawa ni Jian Wushuang na patayin ang 8 Dao Masters gamit ang Death Shadow. Ngunit ngayon, mas madali para sa kanya na patayin ang mga eksperto sa Black Python Clan na ito. Sa isang maikling sandali, ang lahat ng angkan ay naalis na maliban kina Moulin at Dian. Bastos! Nanlaki ang mga mata ni Moulin nang makita ang pagdanak ng dugo. Ang mga marangal na tagapagtanggol ng kanyang mga tao ay pinatay lahat ni Jian Wushuang sa isang kisap mata. Dapat ka ring mamatay. Dahil sa kanyang nakamamatay na galit, sinugod ni Jian Wushuang sina Moan at Jan. Nako hindi, bakas sa mukha ni Dian at Moulin ang kawalan ng pag-asa.
Bumagal din at natrap ng enchantment ng Chaos Gems, walang daanan para makatakas sila. Stall him, hindi madaling panatilihin ang enchantment na ito, sigaw ni Dian. Matatag na tumango si Moulin, at nagsanib puwersa sila sa pagtatangkang pigilan si Jian Wushuang. Break! Itinaas ni Jian Wushuang ang kanyang Blood Mountain Sword. Pinagsama-sama ng malakas na suntok ang kapangyarihan ng kanyang tatlong sword principles. Itinaas ni Dian ang kanyang kamay at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa tabi niya, marahas na iwinagayway ni Moulin ang isang giant axe kay Jian Wushuang. Isa laban sa dalawa. Ngunit pagkatapos, BAM! Bumantong hininga si Dian habang pinipilit siyang paatras, at iniluwa ni Moulin ang isang subo ng dugo. Death Shadow. Ang pangalawang hakbang ni Jian Wushuang, ang mabilis na Death Shadow ay dumiretso kay Moulin. Masyadong mabilis. Hindi lang mabilis, napuno rin ng consciousness attack ang suntok. Nasaktan na, pinilit ni Moulin na itayo ang sarili at walang magawa para harangan ang Death Shadow. Hindi. Sumigaw si Moulin, ngunit hindi bumagal ang espada, nilaslas nito ang kanyang leeg. Swish! Isang ulo ng tao ang nahulog. Ang pinuno ng Black Python Clan, si Moulin, ay patay na. Damn! Paano siya napakalakas? Namatay ang pag-asa ni Dian. Inaasahan niyang pipigilan ni Moulin si Jian Wushuang dahil napakahirap ipagpatuloy ang enchantment sa paligid. Naisip niya na kung maaari silang tumigil hanggang sa mawala ang bitag, maaari silang tumakbo. Hindi niya inaasahan sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na si Moulin ay papatayin sa isang kisap mata. Si Jian Wushuang ay higit na may kakayahan kaysa sa kanyang inaakala. Kung patay na siya, wala na akong pag-asa. Mukhang desperado si Dian dahil nakita niya ang galit sa mga mata ni Jian Wushuang. Isang uhaw sa dugo na aura ang bumalot kay Jian Wushuang. Napakalakas nito na halos mahawakan ni Dian. Kung nasaan man sila, hindi sana siya mawawalan ng pag-asa. Ngunit nakulong sa enchantment at mas mabagal kaysa sa karaniwan, hindi niya kayang labanan si Jian Wushuang. Dao Master Dreamless, tulungan mo ako. Ibinaling ni Dian ang kanyang mukha kay Dao Master Dreamless sa kalapit na void. Nabasag ng desperasyon ang kanyang boses, pakiusap, tatandaan ko ang iyong tulong magpakailanman. Pakiusap. Si Dian ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Ngunit si Dao Master Dreamless ay nanatiling hindi gumagalaw habang nakahalukip-kap ang kanyang mga braso. Sinabi ko na sa iyo. Naparito lamang ako upang harapin si Jian Wushuang. Dahil nabigo ako, hindi na ako makikialam. Ang digmaan sa pagitan ng Black Python Clan at Jian Wushuang ay wala sa aking negosyo. Tumunog ang walang awa na boses ni Dao Master Dreamless. Bastos! Nagmura si Dian. Si Jian Wushuang ay nasa harap na ngayon ni Dian. Mamatay. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang Blood Mountain Sword ay pinutol sa Dian. Halos walang pagtatanggol si Dian at pagkatapos lamang ng 3 welga, siya ay nasugatan ng husto. Patuloy siyang inaatake ni Jian Wushuang. Tumigil ka, Jian Wushuang. Nakikiusap ako sa iyo. Umiyak si Dian. Ngayon nagmamakaawa ka sa akin. Ngumuso lang siya at hindi nagbago ang barbaric expression niya. Mas gusto ni Jian Wushuang na patayin si Dian kaysa sa Black Python Clan. Si Dian ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa ng maraming beses, at si Jian Wushuang ay hindi naging sapat na lakas upang ibalik ang pabor. Ngayon, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Hindi mo kaya. Sigaw ni Dian. Jian Wushuang, ang aking ama ay ang Empyrean Patriarch, siya ang Empyrean Patriarch.
Ang Empyrean Patriarch. Pinaikit ni Jian Wushuang ang kanyang mga mata ngunit hindi huminto. Ngumuso na lang ulit siya. Sino siya? Wala akong narinig tungkol sa kanya. Ikaw. Hindi nakaimik si Dian. Bago pa man siya makapagsalita, isang espada ang tumama sa kanya. At sa pagkakataong ito, wala na siyang salita. Kabanata 10:24, Empyrean Patriarch. Bang! Ang matinding suntok ay tumagos sa mga proteksyon ni Dian at Ketukut, takot na damapo sa kanyang katawan. Nilunod pa ng kapangyarihan ng huling tili ni Dian at pinatay siya ng tahimik. Sa wakas, nang muling naibalik ang kapayapaan, unti-unting naghihilom ang Void. Patay na ba siya? Ang mga amo ng Rock Demon Clan, kasama si God Hong, lahat ay natigilan doon, natigilan. Nasaksihan nila ang buong labanan. Hinarap ni Jian Wushuang si Dao Master Dreamless at nakalusot. Ngayon, talagang nilipol niya ang Black Python Clan kasama si Dian sa kanyang mga dumadagandong na strike. Talagang hinangaan sila ni Jian Wushuang. Nabigo pa rin silang kolektahin ang kanilang mga iniisip. Gayunpaman, hindi nagtagal, sa gitna ng Rock Demon Clan, umalangaw ang malakas na hiyawan. Patay na siya. Ang pinuno ng Black Python Clan na si Mo Lin ay patay na. Lahat ng mga eksperto sa Black Python Clan, lahat sila ay pinatay ni Master Wushuang nag-iisa. Naghiyawan ang mga tao. Si Jian Wushuang ay hindi humanga. Malamig niyang tinitigan ang mga katawan sa lupa at bamulong sa sarili. Kakagawa ko lang ng Scarlet Yang Sword Principle ko, at hindi pa ako nakagawa ng katugmang malakas na swordsmanship. Kung hindi, madali kong napatay si Dian. Ganap na alam ni Jian Wushuang na nakamit niya ang isang bagong antas pagkatapos na makalikha ng Scarlet Yang Sword Principle. Siya ay halos isang Celestial Master, kahit na maaaring malampasan si Emperor Xiao o Emperor Yun. Nang walang katumbas na espada, hindi niya nagawa ang ikatlong Sword Principle ng lubos. Jian Wushuang. Tumunog ang boses ni Dao Master Dreamless. Aaminin ko na hindi ka lang matalino kundi matapang din. Ngumiti si Dao Master Dreamless. Nang sinabi sa iyo ni Dian ang tungkol sa kanyang ama, pinatay mo pa rin siya, well. Empyrean Patriarch. Nagtataka, kailangang magtanong si Jian Wushuang, Dao Master, sino si Empyrean Patriarch? Hindi mo talaga siya kilala. Namangha si Dao Master Dreamless kay Jian Wushuang. Sa sandaling iyon, naisip niya na naglalaro si Jian Wushuang na pipi. Hindi niya inaasahan na talagang walang kamalay-malay si Jian Wushuang tungkol kay Empyrean Patriarch. To be honest, I came from Void Continent and just came here recently. Wala akong masyadong alam tungkol sa mga eksperto sa Samsara Continent. Inamin ni Jian Wushuang. That explains. Kung dito ka ipinanganak, kilala mo siya. Nagtaas ng kilay si Dao Master Dreamless at seryosong tumingin kay Jian Wushuang. Jian Wushuang, ayaw mong makipagtalo kay Empyrean Patriarch. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay isang Celestial Master. Sabi ni Jian Wushuang, si Dian ay isa ng Dao Master sa peak ng ikatlong ranggo. Kung may kausap siya bago ang kanyang kamatayan, ang isang tao ay dapat na mas malakas kaysa sa kanya, mas may kakayahan kaysa sa isang Celestial Master. Tama, siya ay isang Celestial Master, at isa sa mahirap na uri. Nagpatuloy si Dao Master Dreamless, nakita mo na ba ang bloodline ni Dian? Oo, galing siya sa Sky Devouring Clan. Sagot ni Jian Wushuang. Tama ka, pagkumpirma ni Dao Master Dreamless. Dapat mong malaman na sa Samsara Continent, maraming kakaibang bloodline na may mataas na halaga. Ang mga bloodline na iyon ay bihira at mataas ang antas.
Kahit sa engranding eternal chaotic world, ang Sky Devouring clan ay kabilang sa pinakabihirang at pinakamahalagang bloodline. Sa Samsara continent, may dalawang lalaking may bloodline na iyon. Ang isa ay si Dian, ang isa ay ang kanyang ama, si Empyrean Patriarch. Nagkaroon ng reputasyon si Empyrean Patriarch ilang taon na ang nakararaan. Namumukod-tangi pa nga siya sa Celestial Masters. Isa pa, wild siya at hindi nakikinig sa sinuman. Noon, sikat na siya sa pagiging mamamatay tao. Sa Green Fire World, lahat ay natatakot sa kanya. Kahit ang Samsara Temple, kahit na marami tayong eksperto, gayunpaman, maliban sa Temple Master, wala siyang pakialam sa atin. Ang pinakamaraming populasyon ng Samsara Continent ay hindi nang ahas na guluhin siya. Kaya, maaari mo siyang tawaging ligaw, baliw, at mahirap na matandang halimaw. At ikaw, pinatay mo ang nag-iisang anak ng halimaw. Ano ang sasabihin mo? Sa tingin mo ba ay maghihiganti siya? Nang marinig si Dao Master Dreamless, si Jian Wushuang ay natigilan. Bago niya pinatay si Dian, malabo niyang nahulaan na si Empyrean Patriarch ay isang Celestial Master. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang isang kilalang-kilala at malakas na Celestial Master. Hindi magandang ma-target ng isang may kakayahang Celestial Master. The hell with it, kung gusto niyang maghiganti sa akin, maaari niyang subukan. Ngumiti lang si Jian Wushuang. Matapang ka. Nakangiting umiling si Dao Master Dreamless. O ano, napatay ko na siya. Wala na akong magagawa. Si Jian Wushuang ay nanatiling kalmado, hindi niya pinagsisihan ang isa sa kanyang mga desisyon. Dahil nagpasya siyang patayin si Dian, babayaran niya ang kahit anong halaga. Paano kung naghiganti si Empyrean Patriarch? Nawasak niya si Dao Yuanzi, na mas malakas kaysa Empyrean Patriarch. Hindi siya matatakot sa huli. Dao Master Dreamless, salamat sa iyo. Nagawa ko na ang aking pangatlong sword principle. Kung ito ay maginhawa para sa iyo, bakit hindi tayo manatili para uminom? Ay ha, Pin para may itanong sa'yo. Inimbitahan niya ang Dao Master. Oo naman. Tinanggap ni Dao Master Dreamless ang imbitasyon. Pagkatapos, dumiretso sila sa lungsod ng Rock Demon Clan, kung saan sila ay malugod na tinanggap. Sa isang engranding templo, magkaharap na nakaupo sina Jian Wushuang at Dao Master Dreamless. Sa pagitan nila, may isang mesa na may linya na may mga lutuin at masasarap na alak. Nag-usap sila habang kumakain. Ang mga eksperto sa Rock Demon Clan ay nanatili sa labas. Jian Wushuang, sa totoo lang, nasa Eternal Realm ka lang ba talaga? Tumingin si Dao Master Dreamless sa mga mata ni Jian Wushuang, Kabanata 1025, Green Fire Palace. Talaga bang eksperto ka lang sa Eternal Realm? Nang marinig ang tanong ni Dao Master Dreamless, walang magawang ngumiti si Jian Wushuang. Nasa Eternal Realm talaga ako, pero ang bloodline power ko ay umabot na sa Dao Master level. To be precise, Dao Master na ako ngayon. Si Jian Wushuang ay nagsasabi ng totoo. Ang Inverse Cultivator sa Eternal Realm ay itinuturing na Dao Master sa Eternal Chaotic World. Ang kanyang sinaunang kapangyarihan ng Diyos ay umabot na sa antas na 3 bituin. Sa aspetong ito, siya ay kapantay din ng isang Dao Master. Ang lahat ng ito ay nagpatunay na siya ay karapat-dapat na maging isang Dao Master. Talaga, ipinapalagay ko na hindi ka maaaring maging napakalakas nang walang iba pang mga kadahilanan. Bumantong hininga si Dao Master Dreamless ng may emosyon. Matapos ibalik ang isang baso ng alak, ngumiti si Jian Wushuang at casual na nagtanong, Dao Master Dreamless, makapangyarihan ka,
malamang na ikaw ay isang rank 8 reincarnator, tama ba? Oo. Tumango si Dao Master Dreamless. Sa sobrang tuwa, seryosong sinabi agad ni Jian Wushuang, Dao Master Dreamless, sa totoo lang, hinikayat kita na manatili dito dahil umaasa akong mabigyan mo ako ng pabor. Oh, nagtaas ng kilay si Dao Master Dreamless ngunit hindi siya nagulat. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. I'll do my best if I can. Si Dao Master Dreamless ay isang magiliw na tao. Natuwa siya sa networking sa maraming tao. Mas gusto niyang makipag-ugnayan sa mga eksperto tulad ni Jian Wushuang na makapangyarihan at may malalaking potensyal. Karaniwan, hindi siya tatanggi kung matutulungan niya sila. Sinabi ni Jian Wushuang, 2,000 taon na ang nakalilipas, ang isa sa aking malapit na kamag-anak ay napili bilang reincarnator ng Samsara Temple, ngunit wala pa akong natatanggap na mensahe mula sa kanya hanggang ngayon. Kaya nga nagpunta ako rito mula sa Void Continent. Hinahanap ko siya. Upang magawa iyon, nagbayad ako ng malaking halaga kay Jin Yu, isang deacon na nakadamit ng ginto, ngunit nabigo siyang mahanap siya. Sa makatuwid, wala akong ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa isang rank 8 reincarnator. Gusto mo hanapin ko ang kamag-anak mo gamit ang kapangyarihan ko. Napatingin si Dao Master Dreamless kay Jian Wushuang. Oo, mataimtim na tumango si Jian Wushuang. Handa akong magbayad ng anumang halaga basta't handa kang tulungan ako. Sumimangot si Dao Master Dreamless. Nahihirapan ka bang gawin yun? Tanong ni Jian Wushuang. I'm sorry, hindi kita matutulungan yan. Umiling si Dao Master Dreamless. Bakit? Kumatok ang puso ni Jian Wushuang. Gusto kitang tulungan. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Dao Master Dreamless. Kung isa sa alang-alang ang iyong potensyal, kung hindi ka mamamatay ng bata pa, tiyak na maaari kang maging isang top-notch na tao sa Green Fire World. Gusto kong makipagkaibigan sa iyo o hayaan kang magkaroon ng pabor sa akin. Ngunit wala akong magagawa sa bagay na ito. Jian Wushuang, maaaring hindi mo alam na ang mga eksperto sa Samsara Temple ay talagang nahahati sa dalawang kategorya. Ang unang uri ay may pananagutan sa mga bagay na may kaugnayan sa pagpili ng mga reincarnator. Habang ang pangalawang uri ay ang mga law executor na siyang namamahala sa pag-alis ng lahat ng mga hadlang para sa Samsara Temple sa pamamagitan ng mga labanan. Ang dalawang uri ng ekspertong ito ay may magkaibang posisyon. Maaari mo ring ituring sila bilang dalawang pangunahing paksayon. Walang panig ang makikialam sa mga gawain ng isa't isa. Bilang isang heaven-level law executor, ang trabaho ko ay lumaban sa larangan ng digmaan. Wala akong kontrol sa impormasyon tungkol sa mga reincarnator na iyon at sa gayon ay hindi kita matutulungan. Wala akong karapatang gawin iyon. Talaga, medyo nagulat si Jian Wushuang sa kanyang mukha. Palagi niyang kinikimkim ang ideya na hanggat nakahanap siya ng rank 8 reincarnator, maaari niyang hanapin ang impormasyon ng lahat ng reincarnator sa ibaba ng rank 8. Gayunpaman, ang mga bagay ay sumalungat sa kanyang kagustuhan. Sa katunayan, mayroong dalawang pangunahing paksayon sa templo ng Samsara. Ang mga law executor ay responsable lamang sa pakikipaglaban sa labas. Jian Wushuang, dapat kang humingi ng tulong sa Inner Elders. Sila ang rank 8 reincarnator at sila ang namamahala sa pagpili ng mga reincarnator. Dapat ay napakalinaw nila tungkol sa impormasyon ng reincarnators na nasa ibaba ng rank 8. Sabi ni Dao Master Dreamless. Inner Elder. Isipin ito ni Jian Wushuang. Bihira akong makipag-ugnayan sa kanila, ngunit maaari kong ipakilala sa iyo ang isa lamang na pamilyar sa akin. Idinagdag ni Dao Master Dreamless.
Agad na lumiwanag ang mga mata ni Jian Wushuang. Bagamat hindi siya matutulungan ni Dao Master Dreamless na mahanap ang kinaroroonan ng kanyang ama, napakabait niyang ipakilala siya sa isang inner elder. Yung elder na nagngangalang Dingmo. I'll send him a message. You just need to take this token to find him in the Divine Monster territory. Kakaiba ang ugali ng matandang iyon, pero kailangan niya akong paboran at makilala ka. Hindi ko lang alam kung kailan niya balak makipagkita. Nagpatuloy si Dao Master Dreamless. Maraming salamat. Kinuha ni Jian Wushuang ang token at sinabing may pasasalamat. Bahala ka. Casual na. Ikinaway ni Dao Master Dreamless ang kanyang kamay. Nga pala, Dao Master Dreamless, naalala kong binanggit mo ang Green Fire Palace dati. Ano iyon? Jian what anong ulit ni Shuang? Green Fire Palace. Naisulat sa mukha ni Dao Master Dreamless ang pananabik para dito. He murmured. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa organisasyong iyon pero hindi ako kwalipikadong sumali dito, kaya, hindi ko rin alam ang tungkol dito. Alam ko lang na ito ang lugar ng pagpupulong ng mga nangungunang eksperto sa Green Fire World. Ito ay may mataas na pangangailangan sa mga taong sumali dito. Karaniwan, kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa Celestial Master level maaari niyang matanggap ang imbitasyon nito. Ang iba na kwalipikadong sumali bilang mga pinuno ng ilang puwersa na may kapangyarihan. Sa madaling salita, 70% ng mga top class na eksperto at puwersa sa buong Green Fire World ay mga miyembro nito. Ang Samsara Temple sa Samsara Continent, ang ilang advanced na populasyon dito, ang Void Temple sa Void Continent, at ang 4 na malalaking bansa ay lahat ng mga kaakibat nito. Nagulat si Jian Wushuang nang marinig niya ang lahat ng ito. Bilang mga pinuno ng 2 kontinente, ang Samsara Temple at ang Void Temple ay mga miyembro lamang nito. Gaano katikat ang organisasyong iyon? Bueno, paano ang Empyrean Patriarch? Tanong ni Jian Wushuang na may time na mukha. Ayon sa sinabi mo, halos lahat ng top class na eksperto sa Green Fire World ay mga miyembro nito. Dahil sa lakas niya, dapat ay makakasama niya ito, di ba? Oo naman. Tumango si Dao Master Dreamless. In terms of strength, he's really qualified to join the Green Fire Palace, but it's sorry that he's obstinate and unruly. At saka, lagi siyang nag-o-overwin. Sabi nga, noong nakapasok siya sa Celestial Master level, inimbitahan siya ng Green Fire Palace, pero direktang tumanggi siya. Tumanggi. Tumingin si Jian Wushuang kay Dao Master Dreamless, natulala. Napakaraming nangungunang eksperto, kabilang ang 2 templo, ang sumali sa Green Fire Palace. Siguradong may kakaiba dito, pero bakit tinanggihan ito ni Empyrean Patriarch? Iyon lang ang alam ko tungkol sa Green Fire Palace. Jian Wushuang, kung gusto mong malaman pa, magsanay ka lang ng mabuti. Iimbitahan ka ng Green Fire Palace pagkatapos mong makapasok sa Celestial Master level. Maiintindihan mo ang lahat, sabi ni Dao Master Dreamless, Kabanata 10:26, galit. Hindi na nagtagal dito si Dao Master Dreamless ngunit umalis kaagad. Habang umaalis, binalaan niya si Jian Wushuang na magbantay laban kay Empyrean Patriarch. Pagkatapos nito, nanawagan si Jian Wushuang sa Diyos Hong. Kuya Hong, ano ang nangyari sa Black Python Clan? Tanong ni Jian Wushuang. Ano ang magagawa nila? Nakangiting sabi ni God Hong. Pinatay mo si Mo Lin pati na rin ang 70% ng mga eksperto ng angkan na iyon. Kaya, hindi na ito kwalipikadong tawaging isang advanced na populasyon. Ang bawat tao'y may posibilidad na tamaan ang isang tao kapag siya ay down.
Ang angkan na ito ay tiyak na mawawala kahit na walang aksyon ang aking angkan. Magiging isang pagpapala para dito kung ang ilang mga angkan nito ay nakatakas. Lihim na sumang-ayon si Jian Wushuang sa kanya. Alam niya na ang mga labanan sa pagitan ng iba't ibang populasyon sa Samsara Continent ay hindi pangkaraniwang nakakabaliw at malupit. Kung wala siya, nalipol sana ang Rock Demon Clan. Malamang naiilan lang sa mga angkan nito ang makakatakas. At sa gayon, naging sanhi siya ng pagbagsak ng Black Python Clan sa mahihirap na panahon. Si Jian Wushuang ay medyo walang magawa sa bagay na ito. Dahil ang Black Python Clan ay nabura na, dapat ay walang populasyon na maaaring magbanta sa Rock Demon Clan sa teritoryong ito. Oras na para umalis ako, sabi ni Jian Wushuang. Aalis ka na ba? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni God Hong. Ang 9 na sword scars na naiwan ni Sunrise Sword Emperor ay hindi na gaanong kapaki-pakinabang sa akin gaya ng dati. At saka, may kailangan pa akong gawin. Kaya, kailangan kong umalis. Nakangiting sabi ni Jian Wushuang. Sige, nakayukong sabi ni God Hong. Well, paano ang Empyrean Patriarch? Noong si God Hong ay nasa battlefield dati, narinig niyang binanggit ni Dao Master Drimla si Empyrean Patriarch. Siya ay isang banta sa akin, ngunit wala siyang magagawa sa akin. May kumpiyansa na sabi ni Jian Wushuang. Magaling. Nakahinga ng maluwag si God Hong. Kuya Hong, magkita tayo. Matapos magbigay ng payo kay God Hong, nagpaalam si Jian Wushuang sa kanya at umalis. Pumunta siya sa Rock Demon Clan para ibalik ang pabor ng Diyos Hong sa sinaunang mundo. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya at hindi na niya kailangang magtagal pa. Ang kanyang susunod na destinasyon ay ang Divine Monster Territory. Dito naroon si Elder Dingmo. Mayroong isang napakalaking ngunit liblib na kastilyo na napapalibutan ng madilim na daloy ng hangin daan-daang milyong milya ang layo mula sa Rock Demon Clan sa isang malawak na hanay ng mga bundok. Nakatayo ito ng tuwid sa paglipas ng mga taon, ngunit kakaunti ang mga tao sa malapit na nadama ang pagkakaroon nito. Out of blue, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa itim na kastilyong ito. Ang aura na ito ay kumalat sa malayo at malawak kasama ng labis na galit at presyon. Naimpluwensyahan nito ang hindi masasabing mga mandirigma at ilang Dao Master sa isang karaniwang populasyon na libu-libong milya ang layo, na nagresulta sa kanilang panginginig sa takot. Ang lahat ng mga mandirigmang ito ay nasa estado ng gulat. Namatay. Patay na ang anak kong si Dian. Isang maikling buhok, payat na elder ang nakatayo sa void sa itaas ng itim na kastilyo. Ang mabangis na tingin sa kanyang mga mata ay nagmukha siyang mas mayabang at matigas ang ulo. Ang kanyang pangalan, Empyrean Patriarch, ay natakot sa lahat ng tao sa Samsara Continent. Sa sandaling ito, si Empyrean Patriarch ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi disiplinado at wala sa kontrol, siya ay isang kakaibang karakter na palaging naninira sa ibang tao sa Samsara Continent. Bukod dito, bilang miyembro ng Sky Devouring Clan, nagkaroon siya ng likas na pagmamahal sa kanyang nag-iisang anak na lalaki at inalagaan siya ng mabuti. Ito ay isang kilalang katotohanan sa lahat ng mga eksperto at populasyon sa Samsara Continent. Kaya naman, kahit na alam nilang nagtataka si Dian at nilamon niya ang essence blood ng ilang bihirang bloodline, pumikit na lang sila sa takot na mapuko si Empyrean Patriarch. Ang lahat ng naroon ay nagpaliban kay Empyrean Patriarch. Kahit na minsan ay lumayo si Dian at hindi nasiyahan sa ilang nangungunang eksperto, bahagyang pinarusahan lamang nila siya ngunit hindi naglakas loob na patayin siya dahil sa Empyrean Patriarch. Iyan ay nangyari sa loob ng maraming taon.
Walang sino man ang nag-iisip na ang kanyang anak ay pinatay ngayon. Jian Wushuang. Ungol ni Empyrean Patriarch. Ipinaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang anak at ang impormasyon tungkol sa pumatay sa parehong oras, isang dalubhasa na nagtapos sa Sword Principle na nagngangalang Jian Wushuang. Sa kanyang pagtataka, si Jian Wushuang ay nasa Eternal Realm lamang. Ang lakas ng loob mong patayin siya dahil alam mo ang kanyang pagkatao. I don't care your identity, your background, and origin. I swear I must kill you. Tiyak na darating ka sa isang kaunos-lunos na wakas. Nasaan ang aking 10 tagapagtanggol? Ang dagandong ni Empyrean Patriarch ay umalangaw sa buong mundo. Whoosh! 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 Sa isang iglap, 10 figure ang lumipad palabas ng kastilyo at lumitaw sa harap ni Empyrean Patriarch. Agad silang lumuhad sa harapan niya. Pagbibigay galang sa ninuno. Nakakarinig ang mga boses nila. Lahat sila ay makapangyarihang Dao Masters at 3 sa kanila ay peak rank 3 Dao Masters. Bukod dito, sila ay mga eksperto na humingi ng kanlungan sa Empyrean Patriarch. Sundan mo ako. Ikan-away ni Empyrean Patriarch ang kanyang manggas at sabay-sabay silang umalis. Pumunta siya sa Samsara Temple para hiramin ang wormhole. Ang wormhole ay hindi madaling bumukas sa labas ng mundo, ngunit ang Samsara Temple ay obligadong bigyan siya ng mukha dahil sa kanyang kabanggas. Ilang araw lang siyang nakarating sa teritoryo ng Rock Demon Clan sa pamamagitan ng wormhole. Dito ba namatay ang anak ko? Lumulutang sa void sa itaas ng Rock Demon Clan, si Empyrean Patriarch ay nagbigay ng matinding pressure. Dumating ito sa pagdurog sa mga miyembro ng angkan na ito at pinasuko sila. Kaway-kaway na malalakas na hiyawan ang umalangaw at ang malaking bilang ng mga angkan nito ay lumuhad sa ilalim ng presyon. Tumigil! Tumigil! Isang boses na may halong pagkabigla at galit ang narinig, at pagkatapos ay dumating si Godhong kasama ang ilang nangungunang eksperto mula sa Rock Demon Clan. Sa sandaling lumitaw siya sa void, nakita niya si Empyrean Patriarch. Ang huli ay nagdulot ng nakakatakot na panggigipit na halos hindi niya mapigilan. Celestial Master, siya ay isang Celestial Master. Naikuyom ni Godhong ang kanyang mga kamao matapos niyang malaman ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa harapan niya. Ako si Godhong, ang clan leader ng Rock Demon Clan, na nagbibigay galang kay Empyrean Patriarch. Magalang na sabi ni Godhong. Nasaan si Jian Wushuang? Kabanata 1027, Friendly Relations. Nasaan si Jian Wushuang? Napakalamig ng boses ni Empyrean Patriarch. Wala rin siyang pakialam kay Godhong o sa Rock Demon Clan. Si Jian Wushuang lang ang nasa isip niya. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang Diyos Hong ay nanginginig sa takot. Ngunit sumagot pa rin siya. Umalis si Jian Wushuang dito ilang araw na ang nakalipas. Saan siya nagpunta? Napatitig si Empyrean Patriarch kay Godhong. Hindi ko alam. Umiling ang Diyos Hong. Hindi mo alam. Sabi ni Empyrean Patriarch sa medyo malamig na boses. Bigla na lang, isang nakakatakot na pressure ang dumaan kay Godhong. Bagamat si Godhong ay isang rank 3 Dao Master na nagtataglay ng bloodline ng Rock Demon Giant at mabigat na kakayahan sa depensa, napigilan siya ng pressure na ito. Path! Direkta siyang dumura ng isang subo ng dugo at ang kanyang panloob na mga pinsala, na hindi pa ganap na narecover, ay muling lumala. Gayunpaman, wala siyang panahon na dumalo sa bagay na ito at panasa ng dugo sa kanyang bibig. Nagmamadali niyang sinabi, Empyrean Patriarch, hindi ko talaga alam kung saan siya nagpunta. Talaga, hindi na nagtanong pa si Empyrean Patriarch,
Ngunit ang malamig niyang mga mata ay tumingin sa tirahan ng Rock Demon Clan sa ibaba. Dito namatay ang anak ko. Ito ang libingan niya. Kaya, walang buhay na nilalang sa loob ng radius na 10,000 milya. Milyon-milyong mga angkan mo ang dapat mamatay at ilibing kasama niya. Sinabi ni Empyrean Patriarch sa banayad na tono, na, sa hindi inaasahan, ay naglalaman ng napakalaking layunin ng pagpatay. Ang dalawang simpleng pangungusap ay hinatulan ng kamatayan ang buong Rock Demon Clan. Matapos nilang marinig iyon, naging malungkot ang mga ekspresyon ng 10 protector sa likod ni Empyrean Patriarch. Lahat sila ay nasiyahan sa pagpatay at nakapatay ng maraming tao sa Samsara Continent. Ang dahilan kung bakit sila humingi ng kanlungan sa Empyrean Patriarch ay dahil sila ay hinabol ng ilang makapangyarihang populasyon at mga eksperto mula sa Samsara Continent. Wala silang ibang pagpipilian. Nang marinig na lipulin ni Empyrean Patriarch ang Rock Demon Clan, natuwa silang lahat. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng Diyos Hong at iba pang mga eksperto mula sa angkan na ito ay nagbago ng husto. Empyrean Patriarch, mayroong isang espesyal na lugar sa aming angkan at nais kong sundan mo ako at tingnan ito. Biglang seryosong sabi ni God Hong. Oh, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Empyrean Patriarch. Sa isang kritikal na sandali ng plano niyang lipulin ang Rock Demon Clan, sinabi ng Diyos Hong na gusto niyang dalhin siya sa ibang lugar. Akala ba niya ay mababago ng lugar na iyon ang desisyon niya? Empyrean Patriarch, mangyaring sundin ako. Nagawa ng Diyos Hong na pigilan ang kanyang takot at pinangunahan si Empyrean Patriarch sa teritoryo ng kanyang angkan. Sa sobrang lakas, si Empyrean Patriarch ay walang kinatatakutan. Sinundan niya ang Diyos Hong at nakarating sa lambak kung saan nagnilay-nilay si Jian Wushuang kanina pagkaraan ng ilang sandali. Empyrean Patriarch, tingnan mo doon. Itinuro ng Diyos Hong ang bangin na may mga galos ng espada. Ang mga mata ni Empyrean Patriarch ay dumaan sa bangin at napansin niya ang 9 na galos ng espada dito sa isang sulyap. Pagkatapos ay sinimulan niyang tingnan ang mga ito. Nang makita niya ang unang peklat ng espada, bakas ng paghamak ang dumaan sa kanyang mga mata. At nang masulyapan niya ang pangalawang sword scar, hindi pa rin siya humanga dito. Gayunpaman, bahagyang nagulat ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang pangatlong peklat ng espada. Nang tingnan niya ang pang-4, ika-5, at ika-6 na galos ng espada, unti-unting naging solemn na ang kanyang mukha. At nang itinuon niya ang kanyang mga mata sa ika-7 sword scar, bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa sandaling dumaan ang kanyang mga mata sa ika-9 na peklat ng espada, kumatok ang kanyang puso at lumuwa ang mga mata. Nakakatakot na espada. Siya ay isang taong may makapangyarihang lakas at maraming naranasan. Sa makatuwid, napakalinaw niya tungkol sa katakutan ng espada na nag-iwan sa ika-9 na peklat ng espada. Napakabilis ng espadang iyon na walang sinuman sa mundong ito ang makakapigil sa pag-atake nito, kasama na siya. Bagamat maraming eksperto na nag-aaral ng sword principles sa buong Greenfire World, isa lang ang kwalipikadong magpakita ng napakasamang swordsmanship. Ang unang sword cultivator, Sunrise Sword Emperor. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag. Empyrean Patriarch, sa palagay ko ay nakilala mo ang may-ari ng mga galos ng espada. Sabi ni God Hong. So ano? Sagot ni Empyrean Patriarch sa malalim na boses. Wala lang. Gusto ko lang malaman mo na ang aking angkan ay nakikipagkaibigan sa maalamat na Sunrise Sword Emperor, 20,000 taon na ang nakalilipas. Dumaan siya at nagkataong nakakuha siya ng insight sa sword principle.
Bilang resulta, nanatili siya rito at nagmuni-muni sa lambak na ito sa loob ng 2 taon. Ibinigay namin sa kanya ang lahat ng aming makakaya sa panahong ito. Nang umalis siya, sadyang iniwan niya ang mga galos ng espada sa aming angkan. Mahinahong sinabi ng Diyos Hong, si Jian Wushuang ay isang sword cultivator at nanatili siya rito dahil sa mga galos ng espada. Sa sandaling ito, si Dian at ang Black Python clan ay sumalakay dito at ginulo siya. Pagkatapos ay kumilos siya at pinatay sila. Ginawa niya ang lahat ito para sa kapakanan niya. Alam niyang pinatay niya ang iyong anak at nagalit sa iyo. Kaya, diretso siyang umalis anuman ang ating kaligtasan. Ibig mong sabihin ang iyong angkan ay walang kinalaman sa bagay na ito. Si Empyrean Patriarch ay malamig na sulyap kay God Hong. Dahil namatay si Dian sa ating teritoryo, hindi tayo maaaring umiwas sa responsibilidad. Gusto ko lang sabihin sa iyo na medyo malapit tayo kay Sunrise Sword Emperor ngunit hindi pamilyar kay Jian Wushuang. Ang tanging layunin niya sa pananatili rito ay pag-aralan ang mga galos ng espada. Dagdag ni God Hong. Nang marinig ito, pinaikit ni Empyrean Patriarch ang kanyang mga mata. Malayo siya sa tanga at natural na hindi bulag na maniniwala sa sinabi ng Diyos Hong. Dahil sa kanyang karakter, kahit na itakwil ng Diyos Hong si Jian Wushuang, lilipulin niya ang Rock Demon Clan ng walang pag-aalinlangan. Ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos ay dahil sa labis na takot niya sa Sunrise Sword Emperor. Ang mga galos ng espada sa lambak na ito ay tiyak na iniwan ni Sunrise Sword Emperor. Masasabi niya na talagang umiral sila sa loob ng 20,000 taon mula sa kanilang pagpapakita. Ang Rock Demon Clan, gayunpaman, ay naninirahan dito sa nakalipas na daan-daang libong taon. Sinabi ng Diyos Hong ang totoo. Sa madaling salita, ang Rock Demon Clan ay nagkaroon ng matalik na relasyon sa Sunrise Sword Emperor. Nangangahulugan ito na dapat siyang tumingin bago siya tumalon. Emperor ng Sunrise Sword. Nanginginig ang isip niya sa takot sa pangalang ito. Kakaunti lang ang mga tao sa buong Greenfire World na maaaring magdulot sa kanya ng takot. Ngunit tiyak na si Sunrise Sword Emperor ang nakagawa nito. Kabanata 1028, Pagkabukas Palad. Ang Sunrise Sword Emperor ay isang mito sa Greenfire World, isang madugong. Kahit na siya ay naging tanyag sa huli kaysa sa Empyrean Patriarch, siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Pinakamahalaga sa lahat, siya ay isang paiba-ibang loner. Pumatay siya ng iba ayon sa gusto niya nang walang anumang pag-aalinlangan. Tulad ng Samsara Temple Master at Void Temple Master, hinangaan ni Empyrean Patriarch ang kanilang lakas ngunit hindi sila masyadong kinatatakutan. Pagkatapos ng lahat, sila ay hiwalay at nagkaroon ng maraming bagay na dapat ipag-alala. Kaya, hinding-hindi nila siya papatayin maliban kung tumawid siya sa ilalim ng Greenfire World. Ngunit iba ang Sunrise Sword Emperor. Kung nawasak niya ang Rock Demon Clan ngayon at inis siya, perpektong posible para sa kanya na patayin siya at wala siyang pagkakataong makatakas. Si Jian Wushuang ang pumatay sa anak ko. Kung lipulin ko ang populasyon na ito para mailabas ang galit ko ngunit saktan ang Sunrise Sword Emperor, tiyak na hindi yun magandang bagay para sa akin. Bulong ni Empyrean Patriarch at nagbunga ng resulta. Fair na, hinaway niya ang kanyang kamay, tumalikod, at umalis. Ang 10 protector sa likod niya ay labis na nagulat dito. Akala nila ay tatanggalin ni Empyrean Patriarch ang Rock Demon Clan, gayunpaman. Sinundan nila si Empyrean Patriarch at hindi na naglakas loob na magtanong pa. Empyrean Patriarch, patawarin mo ako sa hindi ko pagkikita sa iyo.
Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si God Hong at iba pang mga eksperto pagkaalis ni Empyrean Patriarch. Pagkatapos, naglabas ng token ang Diyos Hong. Jian Wushuang, si Empyrean Patriarch ay nagdulot ng gulo sa akin at nagplano pa nga na lipulin ang aking angkan ng personal. Ngunit tulad ng sinabi mo sa akin, dinala ko siya sa lambak na iyon at ipinahayag na may matalik kaming relasyon ni Sunrise Sword Emperor ngunit hindi pamilyar sa iyo. Pagkatapos ay diretso siyang umalis. Ang Diyos Hong ay nagpadala ng ganoong mensahe. Si Jian Wushuang, nananatili pa rin sa isang lugar sa teritoryong ito na kahit na hindi malayo sa Rock Demon Clan, ay nakatanggap ng mensaheng ito. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ito ay eksakto tulad ng inaasahan ko. Tumawa ng mahina si Jian Wushuang. Inakala niya na dahil sa karakter ni Empyrean Patriarch, malaki ang posibilidad na ilabas niya ang kanyang galit sa Rock Demon Clan. Kaya't nang umalis doon, nakipag-usap siya kay God Hong at sinabihan siyang dalhin doon si Empyrean Patriarch. Ang resultang ito ay tumugon sa kanyang inaasahan. Kahit na si Empyrean Patriarch ay hindi mapigilan, dapat siyang matakot sa Sunrise Sword Emperor. Hindi siya napakatanga para ipagsapalaran na masaktan si Sunrise Sword Emperor para maalis ang Rock Demon Clan. Bulong ni Jian Wushuang. Utang iyon sa pagpigil ni Sunrise Sword Emperor. Paano kung si Empyrean Patriarch ay hindi natatakot sa kanya? Ano ang dapat mong gawin? Biglang ngumuso si Gu Qing. Huwag mong isipin na hindi ko alam na makakaalis ka sa teritoryong ito ilang araw na ang nakakaraan, ngunit pinili mong manatili dito. Halatang nag-aalala ka sa Rock Demon Clan. Kung talagang aatakehin niya ang clan na iyon, lalabas ka kaagad, tama. Nang marinig ito, ngumiti si Jian Wushuang at hindi na nagsalita pa. Naghanda nga siyang lumapit para ilihis ang atensyon ni Empyrean Patriarch kung talagang aatakehin niya ang Rock Demon Clan. Siyempre, gagamitin lang niya ang kanyang slaughter body at hindi magiging sobrang tanga na ilagay ang kanyang buhay sa mga kamay ni Empyrean Patriarch. Jian Wushuang, hindi kita pipigilan na gawin ito sa Green Fire World. Ngunit kailangan kitang bigyan ng babala na hindi ka dapat magkaroon ng di kinakailangang gulo at masangkot sa isang bagay na wala kang pakialam kapag ikaw ay nasa Eternal Chaotic World. Huwag kalimutan kung paano namatay ang aking huling amo, si Haring Luo Xin. Mataimtim na sabi ni Gu Qing. Alam ko. Tumango si Jian Wushuang bilang pagsang-ayon. Maya-maya'y tumangala siya sa void na nasa harapan niya. Panahon na para pumunta sa Divine Monster Territory. Kakagawa ko pa lang ng pangatlong Sword Principle, Scarlet Young Sword Principle, pero hindi pa ako nakagawa ng anumang swordsmanship na tumutugma dito. At saka, marami ring pagkukulang sa ruthlessness na idinisenyo ko para sa Coalescent Sword Principle. Kailangan kong mag-aral ng mabuti. Sa wakas ay umalis na si Jian Wushuang. Malayo-layo ito mula sa kinaroroonan niya ngayon hanggang sa Divine Monster Territory at aabutin siya ng 100 taon kahit na kumilos siya ng napakabilis. Bukod dito, susuriin niya ang kanyang sword principles at swordsmanship sa paglalakbay. Kaya, gumugugol siya ng mas maraming oras sa paglalakbay. Hindi naman siya nagmamadali dahil sapat na ang pasensya niya. Sa panahon ng stop-and-go na paglalakbay, gumawa siya ng ilang pag-unlad sa sword principles. At sa ikatlong taon na umalis siya sa Rock Demon Clan, nakatanggap siya ng 2 mensahe sa isang araw. Sila ay mula sa Dragon Wing Governor at Dao Master Dreamless. Halos magkapareho ang laman ng 2 mensahe. Jian Wushuang, Empyrean Patriarch ay nabaliw. Nag-alok siya ng reward na 20 Chaos Gems para sa paghuli sa iyo sa buong Samsara Continent.
Kung sino man ang makakahanap ng iyong trail at magpadala sa kanya ng mensahe ay makakakuha ng 20 Chaos Gems. In addition, the Liberator Naye sinabi na ikaw ay nasa Eternal Realm ngunit ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay umabot sa peak ng rank 3 daw Master level. Siya nga pala, sinabi niya sa lahat na isa kang Warrior Major sa Sword Principle. Sa kasalukuyan, ang lahat ng populasyon sa Samsara Continent at ilang nag-iisang eksperto ay naging saging. Maraming tao ang nagsimulang subaybayan ka. Jian Wushuang, dapat kang maging maingat. Bukod pa riyan, huwag kang padalos-dalos. Kapag naipakita mo ang iyong lakas sa pakikipaglaban, makikilala ka ng iba na kasing dali ng Pai. Ang gobernador ng Dragon Wing ay may magandang relasyon kay Jian Wushuang. Bukod dito, iniligtas siya ni Jian Wushuang, at labis niyang pinahahalagahan iyon. At si Dao Master Dreamless ay kaibigan ni Jian Wushuang. Nang malaman nila ito, agad nilang ipinaalam kay Jian Wushuang. Napatulala si Jian Wushuang matapos matanggap ang balita. Mag-alok ng reward na 20 Chaos Gems para sa paghuli sa akin. Mukha siyang gulat at hindi niya napigil ang mapabulalas, napakabukas palad niya. Hindi yun exaggerating. Alam ng lahat na ang Chaos Gem ay halos katumbas ng halaga ng isang rank 3 daw Master. Ang isang peak rank 3 daw Master ay may pinakamaraming 4 hanggang 5 Chaos Gems. Gayunpaman, kinuha ni Empyrean Patriarch ang 20 Chaos Gems ng sabay-sabay. Higit pa rito, hindi niya sinasadyang patayin si Jian Wushuang gamit ang 20 Chaos Gems. Ang sinumang nagpaalam sa kanya ng bakas ni Jian Wushuang ay maaaring makuha ang mga ito. Naniniwala si Jian Wushuang sa sandaling kumalat ang balita, tiyak na maraming eksperto sa kontinente ng Samsara na naghahanap sa kanya ng baliw, Kabanata 1029 Teritoryo ng Divine Monster. Gaya ng inaasahan ni Jian Wushuang, ang buong Samsara Continent ay nagulat sa balita. Maraming populasyon, kabilang ang ilang mga advanced at nangungunang populasyon, at hindi mabilang na nag-iisa na mga eksperto, ay namangha nito. Maaari silang makakuha ng 20 Chaos Gems sa pamamagitan lamang ng paghahatid ng bakas ng isang tao kay Empyrean Patriarch. Maging ang mga Celestial Masters ay natukso niyan. Baliw. Nabaliw ang lahat sa buong Samsara Continent. Ang eksena ay lumipat sa isang madilim na bulwagan, ang liblib na punong tanggapan ng isa pang malakas na puwersa sa Samsara Continent. Ang puwersang ito ay dalubhasa sa katalinuhan. Isang babaeng nakayulang nakadamit ang tumingin sa impormasyong natamo niya nang may nagninangas na mga mata. Ay isyo kaagad ang aking order, gawin ang aming makakaya upang mahanap si Jian Wushuang sa pinakamaikling posibleng panahon. 20 Chaos Gems. Kukunin ko ang mga iyon basta't matunten ko ang isang madaling makilalang eksperto sa Eternal Realm. Kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Nagsama-sama ang ilang lalaking nakasuot ng itim na damit sa pinakamataas na palapag ng isang matayog na pavilion. Ang halaga ng 20 Chaos Gems ay halos katumbas ng lahat ng mga kayamanan ng isang Celestial Master. Ang Empyrean Patriarch ay talagang mapagbigay. Nakumpirma namin ang balita at ang aming prioridad ay mabilis na habulin si Jian Wushuang. Sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na boses sa malalim na boses. Ang mga tao sa ating Divine Shadow Gang ay sanay sa katalinuhan at iilan lamang na puwersa ang makakalaban sa atin sa Samsara Continent. Oras na para ibigay ang ating kakayahan ng buong laro. Si Jian Wushuang ay isang binata na bihasa sa paggamit ng espada. Kahit na siya ay nasa Eternal Realm, siya ay napakalakas.
Kailangan natin siyang mahanap bago pa ang iba pang puwersa at populasyon. Ibigay ang pulang order at hilingin sa lahat na hanapin siya. Sa isang nangungunang populasyon, ang isang payat at masungit na matanda ay tumatawa paminsan-minsan kapag sinulyapan niya ang impormasyon sa kanyang mga kamay. Bihira akong makakita ng Empyrean Patriarch na galit na galit. Reasonable ang reaksyon niya. After all, ang kanyang precious ay pinatay ng iba. Hehe, 20 Chaos Gems. Ang matandang ito ay medyo bukas palad upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Hilingin sa aming mga tauhan na bigyang pansin ang pumatay. Ang 20 Chaos Gems ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Maaari nilang palakasin ang aming puwersa sa ilang lawak. Ang lahat ng populasyon, ilang nangungunang puwersa, at maraming nag-iisang eksperto sa Samsara Continent ay kumilos kaagad. Nagsimulang bantayan ng lahat ang isang lalaki sa Eternal Realm na magaling sa Sword Principle at makapangyarihan kaysa sa normal. Na rank 3 daw Masters. Naisip na iyon ni Jian Wushuang ngunit hindi niya masyadong pinansin. Ginawa pa rin niya ang dapat niyang gawin at patuloy na nag-aral ng swordsmanships. Sa katunayan, hindi siya gaanong nababalisa kundi masaya. Ibig sabihin ay sikat na siya sa buong Samsara Continent. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili nang walang ginagawa. At kung ang kanyang ama ay nasa Samsara Continent pa at isa ng reincarnator sa itaas ng rank 7, tiyak na malalaman niya ang balita. Sa madaling salita, malalaman ng kanyang ama na pumunta na siya rito para hanapin siya. Sa makatuwid, maaari silang magtipon ng walang labis na pagsisikap. Si Jian Wushuang ay mas maingat sa pag-aaral ng sword principles at swordsmanship sa biyahe. Bukod dito, lagi niyang pinipigilan ang sarili na kumilos ng padalos-dalos. Mayroong isang pulutong ng mga eksperto sa Eternal Realm na bihasa sa Sword Principle sa Samsara Continent. Hanggat hindi siya kumilos ng padalos-dalos o ilantad ang lakas na higit pa sa dapat na lakas ng mga eksperto sa Eternal Realm, walang makakakilala sa kanya. Ngunit kung gagawin niya, ibibigay niya ang kanyang pagkakakilanlan. Lumipas ang oras. Kinailangan si Jian Wushuang ng buong 50 taon bago makarating sa Divine Monster Territory, bagamat walang aksidenteng nangyari sa biyahe. Teritoryo ng Divine Monster. Si Jian Wushuang ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok at tinatanaw ang malawak na teritoryo sa kanyang harapan na may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Hindi tulad ng ibang mga lugar sa Samsara Continent, ang Divine Monster Territory ay mas malawak. Ang pinakamahalaga, mayroong higit pang mga eksperto. Bilang bahagi ng pinakamaunlad at malawak na teritoryo sa Samsara Continent, ito ang lugar ng pagtitipon ng mga eksperto at elite sa Samsara Continent. Ang punong himpilan ng mga nangungunang puwersa sa kontinenteng ito ay nasa Divine Monster Territory, pareho para sa ilang nangungunang populasyon. Nangungunang populasyon. Tumingin si Jian Wushuang sa star map sa kanyang kamay at bamulong. May alam siya tungkol sa mga populasyon na iyon. Mayroong 4 na nangungunang populasyon sa kontinente ng Samsara, katulad ng Ancient Monster Clan, Blood Azure Clan, Python Clan, at Blood Phoenix Clan. Sila ay malalim na nakaugat sa kontinenteng ito at mga kakilakilabot na puwersa na nagtataglay ng masaganang mapagkukunan. Maging ang Samsara Temple ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat sa mga bagay na may kinalaman sa kanila. Ang dahilan kung bakit sila naging nangungunang populasyon ay dahil mayroon silang kahit isang Celestial Master. Nakamit ko ang mahusay na pag-unlad sa sword principles at swordsmanship sa nakalipas na 50 taon.
Bilang karagdagan, ang aking Ancient God power ay bumuti ng husto dahil nilamon ko ang Chaos Gold Bead, ungol ni Jian Wushuang. Dahil ang Chaos Gold Bead ay isang napakabihirang kayamanan, tiyak na makakatulong ito sa kanya upang mapahusay ang kanyang Ancient God power ng napakabilis. Sa paglipas ng mga taon, ang aking Ancient God power ay umabot sa isang bagong level, kahit na malayo ito sa pag-abot sa 3-star peak. Ang aking lakas ay tumaas din ng mabilis. Naikuyom ni Jian Wushuang ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na mga eksperto sa Divine Monster Territory at pinagbantaan ako ni Empyrean Patriarch, kaya kailangan ko pa ring maging mahinahon. Una, kailangan kong mahanap si Ding Mo, ang elder na ipinakilala sa akin ni Dao Master Dreamless. Si Jian Wushuang ay sumulong at pumasok sa Divine Monster Territory. Ito ay puno ng maraming malalaking lungsod at mayroong isang lungsod na pinangalanang Emperor Heart City. At naroon si Ding Mo. Hindi lamang siya nakatira sa lungsod na ito, ngunit siya rin ang gobernador. Nagtatag siya ng malaking pangkat ng mga gwardya na may ilang Dao Masters. Hindi banggitin ang kanyang pagkakakilanlan sa Samsara Temple, ang kanyang lakas lamang ay katumbas ng isang advanced na populasyon, Kabanata 1030, Pag-asa. Mahusay. Si Ding Mo ay hindi lamang ang elder ng Samsara Temple kundi isa ring overlord na namamahala sa napakalaking lungsod. Matapos maglakad-lakad sa paligid ng Emperor Heart City ng ilang sandali at humanga sa kasaganaan ng lungsod sa kanyang puso, si Jian Wushuang ay dumiretso sa Governor Mansion upang bisitahin si Ding Mo. Gayunpaman, hinarang siya ng 2 gwardya sa harap ng mansyon. Ipinakilala ako ng Heaven Level o Executor na si Dao Master Dreamless ng Samsara Temple. Hinihiling kong makita si Elder Ding Mo para sa isang bagay na apurahan. Ito ang token na ibinigay sa akin ni Dao Master Dreamless. Mangyaring iulat ang aking kahilingan kay Elder Ding Mo. Kinuha ni Jian Wushuang ang token at ibinigay ito sa isa sa mga gwardya. Nagkatinginan ang 2 guard. Matagal na silang nagsilbi bilang mga bantay ni Ding Mo at natural na narinig nila si Dao Master Dreamless. Samantala, alam nilang maganda ang relasyon niya sa kanilang gobernador. Matapos malaman na ang lalaking ito ay ipinakilala ni Dao Master Dreamless, hindi sila nang ahas na pabayaan siya at isa sa kanila ay agad na ipinaalam sa kanilang gobernador ang kanyang pagdating. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang gwardya na pumasok sa mansyon para magpadala ng mensahe at nagsabi, "Kamahalan, hinihintay ka ng aming gobernador." Oh! Lumiwanag ang mga mata ni Jian Wushuang. Dati, sinabi sa kanya ni Dao Master Dreamless na kakaiba si Ding Mo at makikilala niya ito ngunit hindi naman agad-agad. Ngayon, gayunpaman, tila hindi iyon ang kaso. Kasunod ng gwardya na iyon, pumasok siya sa Gobernador Mansion at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang mataas na bulwagan. Medyo engrandi ang bulwagan. Pagpasok niya dito, nakita niya ang isang matanda na nakasuot ng puting damit na nakaupo sa pinakamataas na lugar sa bulwagan. Nang mapansin ang kanyang pagdating, iminulat ng matanda na nakasuot ng puting damit ang kanyang mga mata at hiniling ang gwardya na umalis nang may paggalaw ng kanyang kamay. Kasabay nito, ang isang layer ng hindi material na paghihigpit ay tumaas sa paligid ng bulwagan at tinakpan ang buong bulwagan sa loob. Kaya, tanging si Jian Wushuang at ang matanda na nakasuot ng puting damit ang nasa napakalaking bulwagan na ito. Jian Wushuang, si Empyrean Patriarch ay baliw na sinusubaybayan ka at lahat ng puwersa at populasyon sa Samsara Continent ay desperadong hinahanap ang iyong kinaroroonan upang makakuha ng 20 Chaos Gems. Nakahanap na ang mga normal na tao ng lugar na mapagtatagwan sa kritikal na sandaling ito,
Gayunpaman, pumunta ka rito para hanapin ako sa publiko. Sabi ni Dingmo na may suot na makahulugang ngiti. Nakangiting sabi ni Jian Wushuang, ibinalita sa iyo ni Dao Master Dreamless ang aking pagkakakilanlan, tama ba? Dao Master Dreamless. Sinabi lang niya sa akin na bibisitahin ako ng isang Eternal Realm expert, bitbit ang kanyang token pero hindi niya binanggit ang iyong pangalan. Gayunpaman, siya ay mayabang at walang junior o disciple. Paano niya matutulungan ang isang ordinaryong Eternal Realm expert? At saka, alam kong nasa isang misyon siya sa Rock Demon Clan hindi pa lang matagal na ang nakalipas. Hanggat may isip kong mabuti ang lahat ng ito, may isip ko ang iyong pagkatao. Casual na sabi ni Dingmo. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Jian Wushuang ay tumawa ng walang magawa. Tama, ako si Jian Wushuang. Iniisip ko kung ipapadala ba ni Elder Dingmo ang mensaheng ito kay Empyrean Patriarch para sa 20 Chaos Gems. Pinaikit ni Dingmo ang kanyang mga mata at nilingon si Jian Wushuang, para lamang matuklasan na siya ay kalmado at kalmado tulad ng dati. Humagalpak siya ng tawa at sinabing, hindi katakatakang mataas ang tingin sa iyo ni Dao Master Dreamless. Hindi pa banggitin ang iyong talento at lakas, ang iyong pag-iisa ay bihirang makita. You have my assurance. Bagamat ang 20 Chaos Gems ay isang bagay na may malaking halaga at natutokso rin ako sa kanila, hinding-hindi ako magpapaplano laban sa lalaking inirekomenda sa akin ni Dao Master Dreamless para sa kanila. Maraming salamat. Mahinahong sagot ni Jian Wushuang. Umupo ka. Ikanaway ni Dingmo ang kanyang kamay at lumitaw ang isang upuan sa likod ni Jian Wushuang. Bukod dito, isang mahabang makitid na mesa na may alak at pagkain ang lumabas sa harap din ni Jian Wushuang. Umupo si Jian Wushuang at humigop ng alak. Si Dao Master Dreamless ay nag-message sa akin ng iyong kahilingan. Bagamat ito ay mahirap, hindi ito isang bagay na mahirap para sa akin. Tumawa si Dingmo at tinitigan si Jian Wushuang. Ano ang pangalan ng iyong kamag-anak? Ang kanyang pangalan ay Jian Nantian. Siya ay naging reincarnator sa sinaunang mundo 2000 taon na ang nakalilipas. Nagmamadaling sagot ni Jian Wushuang. Fine. I'll check it for you agad, pero aabutin ng halos kalahating buwan. Sabi ni Dingmo. Half a month. Bakit magtatagal? Sumimangot si Jian Wushuang. Sumulyap si Dingmo kay Jian Wushuang at sinabi sa akin ni Dao Master Dreamless na hiniling mo sa isang deacon na nakadamit ng ginto na hanapin ang impormasyon tungkol sa iyong kamag-anak, tama ba? Oo. Malakas na tumanggo si Jian Wushuang. Kung tama ako, sinagot ka ba ng deacon na iyon na nakadamit ng ginto? Nakangiting tumingin si Dingmo kay Jian Wushuang. Oo, ibinigay niya sa akin ang resulta sa loob ng 3 araw. Sagot ni Jian Wushuang. Haha, alam ko na. Tumawa si Dingmo. Sinabi sa akin ni Dao Master Dreamless ang mga bagay na nangyari sa pagitan mo at ng deacon na nakadamit ng ginto. Nagpatuloy ang deacon na nakadamit ng ginto para lang makuha ang iyong gantimpala. Dumaan sa motions. Bumagsak ang mukha ni Jian Wushuang, hindi ba ako hinanap ni Jin Yu? Hindi ko sinasadya iyon. Umiling si Dingmo. Sinuri niya ang impormasyon ayon lamang sa pangalan na ibinigay mo sa kanya at sinagot ka pagkatapos niyang mabaigo na mahanap ang pangalan ng iyong kamag-anak. Sa katunayan, sa Samsara Temple, ang mga reincarnator ay kadalasang kumukuha ng mga pangalan ng code para sa kaginhawahan at pagtatago. Ang kanilang mga codename ay kinakailangan kung sino man ang gustong hanapin ang kanilang impormasyon. Sa halip, ang kanilang mga tunay na pangalan ay binabalewala. Kaya, kung talagang gusto ni Jinyu na tulungan ka,
Hahanapin niya ang impormasyon ayon sa pinagmula ng iyong kamag-anak at sa oras na siya ay naging reincarnator. Sa ganitong paraan lamang siya makakatanggap ng eksaktong resulta. Oh, gulat na sagot ni Jian Wushuang. Jian Wushuang, dahil ipinakilala ka ni Dao Master Dreamless at hinahangaan ko ang iyong talento at kalmado, buong puso kong aalamin ang kinaroroonan ng iyong mahal sa buhay para sa iyo. Kaya naman, mas magtatagal para gawin iyon. Dapat mong malaman na sinubukan kong paikliin ang oras sa kalahating buwan. Sabi ni Ding Mo, maraming salamat kay Elder Ding Mo sa paggawa ng lahat ng ito para sa akin. Taos-pusong sabi ni Jian Wushuang. Haha, wala. Kung wala kang gagawin sa panahong ito, manatili ka na lang dito pansamantala. I'll inform you of the result half a month later. Ikinumpas ni Ding Mo ang kanyang kamay at saka mabilis na umalis. Si Jian Wushuang lang ang nakatayo doon at naikuyom ang kanyang mga kamao. Kinikilig siya sa sinabi lang ni Ding Mo. Ayon sa sinabi ni Elder Ding Mo, tiningnan lang ni Jingyu ang impormasyon ng mga reincarnator. Ibig sabihin, malamang na ang aking ama ay isang reincarnator na nasa ibaba ng rank 7 at nabigo lang si Jingyu na mahanap siya. Kaya malamang na buhay ang tatay ko.